Number one, the COMELEC must always tell the truth. Hindi naman sa umiiwas sa responsibilidad ng COMELEC. Kaya lang, meron po kasi tayong batas. So medyo dapat po ma-empower kami. Magandang araw po. Ako po si Chairman George Sherwin Garcia ng Commission on Elections. Sasagutin ko po ang lahat ng katanungan nyo galing sa Reddit. Ang COMELEC po ay Commission on Elections at ito po ay isang constitutional body. Ibig sabihin mismong saligang batas ang gumawa po nito, and therefore, ito po ay isang permanenteng opisina, hindi pwedeng basta i-abolish ng kahit na sino kung hindi babaguhin ang saligang batas. Ang aming pong role, kami po ang tagapagpatupad ng ating batas, taga-enforce ng lahat ng batas patungkol sa halalan, referendum, initiative, recall. Basta tungkol sa lahat ng halalan, COMELEC po yan. COMELEC in charge. Lahat din sa pag-disqualify ng kandidato, pag-verify kung ang qualified ang kandidato, may violasyon ba sa kanilang pagkilos, sa kanilang pangangampanya, sa kanilang pagiging kandidato, lahat po yan sa Commission on Elections. Sa katotohanan lang yung nakalagay sa saligang batas, sapat naman ang aming kapangyarihan doon, sapat naman yung mga garantiya na binibigay ng saligang batas upang masiguradong magagawa ng COMELEC ang kanyang trabaho. Kaya lang, alam niyo po kasi yung mga provision ng saligang batas ay kakailanganin ng tinatawag na implementing legislation. Kailangan ng mga dagdag na batas. For example, kailangan po natin ng election code na makabago, hindi 1985. Kailangan natin ng mga batas na makabago para sa party list law. Maaaring nasa saligang batas, kaya lang yung batas na nagpapatupad medyo may katandaan na po. Kaya yan po yung mga pagbabago na kakailanganin po natin. Pero again, ginarantya ng saligang batas na ang COMELEC ay isang independent constitutional body. Isa lang po ang susi sa voters' education. Number one, the COMELEC must always tell the truth. Number two, the COMELEC must always be accessible to the public. Meaning, kung merong media, radyo, TV, dyaryo, kahit social media, dapat available kami. Number three, dapat lagi namin nasasagot yung katanungan ng bayan. Kahit mahirap, kahit maaaring against sa amin ang kasagutan, we must be willing to answer the question. And I think that's the best voter education approach na pwede ang COMELEC. Kaya lang, pwede rin naman na ang voters education magsimula sa pamilya, sa ating mga simbahan, sa ating mga paaralan. Diyan papasok din ang coordination, cooperation ng COMELEC sa mga institusyon na yan na pwedeng magsilbi, magbigay ng kaalaman sa ating mga kababayan. Ang kaunahan po ng ginawa dito sa COMELEC ay gumawa po kami ng isang permanent office, Vulnerable Sectors Office. Lahat ng nakatatanda natin na halos 12 milyon, lahat ng mga PWDs natin na halos kalahating milyon, lahat po ng mga indigenous peoples natin na almost 800,000. Yung ating po mga persons deprived of liberty, yung mga nakakulong habang walang final judgment na pwedeng makaboto, pwede ring mahalal. 68,000 po sila, more or less. So lahat po yan, meron po kaming isang opisina na nag-handle para sa kanila. Gumagawa rin po kami ng mga programa at mga pulisiya para po sa kanila. For example, ngayong darating na halalan, meron tayong early voting hours para sa mga nakatatanda at may kapansanan. Alas 5 ng umaga hanggang alas 7, pwede na po silang makaboto sapagkat lalo na yung mga lolo, lola, tatay, nanay, maagang gumising. At dahil dyan, maaga rin yung pagbubukas ng aming mga presinto para hindi naman sila kasabay ng karamihan. Hindi nasasagi, hindi naiinitan ng init ng araw. May 12 po yan, yung init ng araw yun. At syempre, hindi na uuhaw. So kahit paano, may lamig-lamig pa ang panahon kapag alas 5 ng umaga. At the same time, yung mga kababayan natin na indigenous peoples, para pong sobra naman po natin pinapahirapan kapag pinaglalakad natin ng ilang kilometro, ilang oras para lang makarating sa paaralan kung saan sila boboto. Eh di ba pwede namang dalhin na lang natin yung presinto sa mismong lugar kung saan sila nakatira. Yan, pinopromote natin yung inclusivity. Yung mga kababayan natin sa abroad, yung mga overseas Filipinos, hindi ba ginagawa natin ang lahat ng paraan para sila ay makaboto kahit sila ay marino, sila ay nagtatrabaho, matagal nang nakatira abroad o maaaring dual citizen na nga. Dahil citizen na rin ng ibang bansa, kinakailangan wala po tayong iiwanan. Isang boto, isang Pilipino.
Alam niyo po, siyempre po napakalawak ng kapangyarihan ng COMELEC. Nabanggit ko na po tungkol sa saligang batas. At nasa saligang batas. Kaya lang, medyo limitado po tayo nung po namang mga kapangyarihan na nasa mga lokal na batas natin o yung mong legislation. So medyo dapat po ma-empower kami. Halimbawa, sampulan ko po kayo. Tama po, pwede namin baklasin ang lahat ng gusto namin pagbabaklasin kapag tayo pumasok sa campaign period. Pero sabi po ng Korte Suprema, kapag nasa private property, yung mga materials, campaign materials, hindi namin pwedeng pakialaman. We have to respect private ownership. Di pa paano po pagka ang mga campaign materials na pagkalalaki, bisan non-biodegradable pa nakalagay sa private properties. Paano po yun? May decision ng Supreme Court ng 3 kaso na bawal namin galawin ang nasa private property. Gusto po namin yung pagtatanggalin, kaya lang po limitado po tayo nung ating mga umiiral na batas at desisyon ng Korte Suprema. Hindi naman sa umiiwas sa responsibilidad ng COMELEC. Kaya lang, meron po kasi tayong batas. Sabi ko nga po sa inyo, ang COMELEC ay tagapagpatupad lang ng batas. Wala po kaming kapangyarihan na baguhin ang batas natin na umiiral dito sa ating bansa. Nakakalungkot sapagkat sabi ko na nga ba, lagi kaming masisisi. Kaya lang, sa bandang huli, paano kung ito ang batas? Sampulan ko po kayo kung bakit ganyan na sinasabi ko. Huwag na po nating tawagin silang flying voters. Matagal na po yan, kumita na yung pangalang yan. Paano kung yung isang botante ay nagpapakita sa mismong COMELEC ng sertifikasyon mula sa barangay chairman ng barangay niya na siya ay taga doon. Siya ay isang residente ng barangay na yan. Sabi po ng Korte Suprema na po yan sa isang kaso po na sa Billy versus COMELEC. Ang sabi ng Supreme Court, basta magpakita ng barangay certification ay isa sa pinakamataas na ebidensya na nakatira yung taong yan. So, ang tanong, may magagawa po ba yung COMELEC na tanggihan yung mismong pag-apply ng taong yan dyan sa mismong lugar kung saan siya nagsasabing nakatira? Paano po kung napakadami nila? Wala rin po kami magagawa. Kaya nga po ang pinaglalaban namin, tanggalin ang barangay certification bilang ebidensya na sila'y nakatira doon. Kasi po nawe-weaponize, nagagamit ng iilan, lalo na ng ilang barangay officials, para padamihin ang bilang ng mga botante sa kanilang lugar na hindi mo kayang pigilan dahil pinoprovide ng batas at ng desisyon ng Korte Suprema. Yan po, sasabihin natin bakit pinapayagan kahit na galing na dito. Hindi po sila nagdo-double registration na ngayon kasi nahuli na yan . Ang ginagawa po nila, nagpapatransfer ng registration. Mula doon sa sinabi niyong bundok, papupunta ngayon sa Kapatagan, dito magpaparehistro, transfer of registration. Ano ipapakitang ID? Hindi ID. Barangay certification. Saan galing? Doon sa nililipatan na barangay. Para po sa mga updates natin, kinakailangan lagi po tayong tututok sa social media pages ng GMA Integrated News at ng Commission on Elections para sa makabuluhang impormasyon patungo sa 2025 national and local elections. Maraming salamat po. Dapat totoo.